Papalapit na ng papalapit ang araw ng pagpili natin ng mga personalidad na ating iluluklok sa pwesto. May mga bagong muka at pangalan na gustong may patunayan sa serbisyo publiko. Ang ilan sa kanila, isa-isa nating kikilatisin. Ano kayang kanilang kayang gawin para sa bayan para mapaigi ang buhay ng mamamayan? Ang kanilang mga sagot, pakinggan natin dahil handa na silang ma-hot seat sa ating upuan ng katotohanan. Dalawang grupo, iisa ang adhikain, ang makapagbigay serbisyo publiko at malasakit sa mga Pinoy. Ang isa sa kalusugan na katuon at ang isa naman pagpapalago ng turismo ang gustong isulong. Sa pukpukang labanan ngayong halalan, bakit sila ang karapat-dapat mahalal? Naaalala niyo pa ba ang palabiro at small but terrible na si Senador Juan Flavier? Isa siyang doktor na maraming naiambag na kaalaman tungkol sa kalusugan, gaya ng pagbabakuna, Oplan Alice Disease, Yossi Kadiri, at iba pang mga tumatak na kampanya nung siya ang kalihim ng Department of Health. Ang nagpauso ng katagang umangat sa pwesto at naging senador sa loob ng 12 taon. Ngayon, sumunod sa yapak niya, ang anak na katulad din niyang naging doktor to the barrio, si Dr. Jonathan David Flavier. Apat kayong magkakapatid. Apo. Ikaw lang talaga ang sumunod sa yapak ni Dr. Juan Flavier. Oh, for a while, yung sister ko nag-entertain ng psychology pero actually, hindi din siya tumuloy sa ganong career. Nung bata ako kasi hindi ko dinidikit yung linya ng dad ko sa health eh. Ang alam ko lang, andyan kami, palipat-lipat, yung gamit niya sa clinic, ginagawa niyang laruan ko, eroplano yung tongue depressors, at saka so hindi ko nako-connect. It was actually during high school na lang at college. That you realize? Na may ginagawa pala tatay ko na seryoso. Kinamulatan na ni Dr. John D. na palipat-lipat sila ng tirahan kung saan-saang syudad at baryo kasi na dedestino ang kanyang ama. So ako, akala ko talagang natural na grade 1, ibang lugar, kinder, ibang lugar. Yung pala, dahil sa trabaho ni Dad, sumasama kami. Para sa mga kababayan nating walang-wala, lalo na sa liblib na lugar. Nung una, hindi niya pinangarap maging doktor to the barrio. Kasi nga nakikita niya ang ibang doktor na mayayaman. Hindi tulad ng kanyang ama na simple daw ang buhay. Nung una, gusto ko maging doktor na mayaman. Later na lang sa college and medicine na bago ng konti ang aking pananaw. Ano ba yung ginawa ni Juan Flavier na ginagawa mo ngayon, Doc John D., na gusto mong ipagpatuloy na hindi ibig sabihin doktor ka, yayaman ka? Yung una, yung public health sa ating bansa. Kasi merong public health sa World Health Organization, sa international spheres, pero may public health na talagang lulubog ka sa komunidad. Tawag nga nila, programa ni Dad noon, yung Doctor to the Barrios. So bago nagkaroon ng Doctor to the Barrios, si Dad ganon, ako nasa barrio na rin. Pero ibang dahilan. Nung college ako, kasama ko sa Christian Youth Movement, pinapalaganap nila na makonsyensya kami na hindi lang mag-aaral sa UP, meron kang komunidad at bayan na kailangan pagsilbihan. And then they found out I was in pre-med. Pero nabago ang kanyang pananaw bilang doktor dahil sa malalang sitwasyon ng healthcare system sa bansa. Maraming mga Pilipino ang nagkakasakit na walang pampaospital at pambili ng mga gamot na kailangan para madugtungan pa ang buhay. Ano ang kumumbinsi sa inyo, Doc John D., na ang mga mahihirap ang gusto ninyong tutukan sa healthcare? Mas dahil sa pangangailangan eh. Kasi actually mga teacher ko na rin nagsasabi, John D, gandong buhay natin. Neurosurgery yung gusto kong una eh. Na ito, 20 pasyente natin, hindi makakabayad yan. Pero itong isa, siya lang nakakabayad, tagain mo yan para kumita ka. Pero sa practice, mas maraming yun nangangailangan na walang pambayad. So doon ko kinakawing na ngayon sa programa natin, yung panaginip na universal healthcare, kalusugang pangkalahatan, yun yung pananaw namin na solusyon. Pero hindi natin naaamoy o natitikman kung ano ba yung universal healthcare na yan. Lalo kung tanungin
mo yung tao. Ang Republic Act 11223 o Universal Healthcare ay isang batas para sa malawakang reforma sa sektor ng kalusugan. Layunin, bigyan ng mga Pilipino ng dekalidad at abot-kayang health services na walang dapat ipangamba sa gastusin. Ito ang pangunahing advokasya ng HEAL PH Party List. Yung pagpatupad na lang ho eh. Pagpatupad na lang talaga. Halimbawa, ang sabi sa Universal Healthcare Law, kawawa naman ang pasyente o may sakit na hihingi sa kanyang barangay kapitan, lilipat sa health center, hihingi sa congressman, PAGCOR at kung ano man, para lang mapondohan ang kanyang ang pag-asikaso sa ospital. Sabi ng Universal Healthcare Law, huwag naman ganyan. Lahat ng pondong yan, isang special health fund, yun yung ibibigay sa mga probinsya at mga lungsod para isa na lang ang lalapitan ng mga pamilya o may sakit. Yan hindi pa nagagawa. Oh, Hindi and you wonder why. Siyempre, ang PAGCOR at saka charity sweepstakes, nakiusap, pwede bang imbis na buong budget namin, kalahati lang, para meron namang kaming papel. Ang mas maganda bantayan yung Department of Health at PhilHealth. Dito, sa ngayon, ang daming tumitira sa PhilHealth eh. Kasi kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero pagka Special Health Fund at Universal Healthcare pag-uusapan, sila yung pinakamalaking inaambag na. Meron silang konsulta na pondong binibigay sa mga probinsya at saka lungsod. Meron din silang tinatawag na healthcare provider network para magsama ang mga health center at mga ospital. Naisipan ni Doc John D. at mga health educators na magtatag ng HEAL PH Party List dahil ramdam daw nila ang paulit-ulit na nangyayari sa mga pasyenteng nagkakasakit at namamatay dahil kulang lang o walang perang pampagamot. Mga lumalapit sa inyo na sana kung may pera lang ako, hindi namatay ang mga mahal namin sa buhay, yung asawa, nanay, ano man. So dun siya na antig. Pasan-pasan natin lahat ang responsibilidad para magbigay ng solusyon sa malalang problemang pangkalusugan. Kaya ayon kay Doc John D., kailangan ng kumpletong pagpapatupad sa Universal Healthcare Law gamit ang health card. Ayon sa HEAL PH Party List, hindi dapat limitado ang medical coverage ng isang pasyente sa pamamagitan ng health card. Kailangan ang kumpletong serbisyong pangkalusugan at modernisasyon ng private at government hospitals na mangyayari lang kapag tama ang paggamit ng budget ng gobyerno. Nanawagan si Doc John D. Flavier ng buong suporta at pagtutulungan ng mga kinatawan sa Kongreso at ng mamamayan na naniniwala na ang kalusugan ay karapatan ng lahat. Mula sa kalusugan, kahalagahan naman ng turismo ang isinusulong ng dating pharmacist sa La Union. Nanggaling sa prominenteng pamilya ng mga Ortega ng San Fernando, La Union, si Councilor Luzan Ortega Valero. Panganay na anak ni Mayor Pablo Ortega na veterano na sa serbisyo publiko. So namulat ka talaga sa pamilya na talagang public service na ang kinalakihan mo? Yes po, Miss Corina. Parang bata pa lang po kami, namulat na kami na si Papa is barangay captain siya nun. And then he worked his way up po. Naging councilor, naging board member, naging mayor, tapos naging congressman. So supposedly po magre-retire na sana siya. Unfortunately, may nangyari po sa family na one of our family members passed away. So he had to take his place. So nag-substitute candidate po siya. So hanggang ngayon po, councilor pa din po siya. Paano yun? Yung parang bata ka pa lang, nakikita mo ang dami ng tao parate, nangangampanya parate. Sabi naman ni Papa, when you give yourself to public service, parang you're giving all your time, your dedication to serve the public. Nagtapos ng kursong nursing si Konsehal Luzan. Nagtrabaho muna siya bilang pharmacist hanggang sa makapasok bilang nurse sa St. Luke's Medical Center. Malayo sa mundo ng politika. Sabi nga nila, kung anong ginagawa ng magulang kadalasan,
Luzan. Yun din ang kapupuntahan ng anak. It just so happened na during the time of Papa nung mayor siya, nag-resign po ako as a nurse. Tumulong po ako sa kanya. Parang ako po yung nasa behind the scenes niya, logistics, errands. So ako po yung nagbibigay ng mga needs niya. Pagkatapos ng 6 na taon ng pagiging executive assistant ng kanyang ama na mayor noon ng San Fernando, La Union, pinatakbo siyang konsehal na nooy malaking hamon na sa kanya. They had to complete line-up ng councilors during that time. And konti po kasi yung women sa amin na public servants. So, syempre, di ba, Miss Corina, ngayon yung pinaglalaban natin na women empowerment, yung mga violence against women and children. Tinanong nila ako kung gusto ko. Nung una, ayoko talaga. Parang natatakot po ako. Nanalo naman sa unang termino si Konsehal Luzan at nasundan pa ng ikalawang termino. Pero hindi naging madali ang kanyang naging karera dahil kailangang ibalanse ang oras sa trabaho at pagiging ina sa kanyang 2 anak. Paano yung pumasok ka sa public service tapos meron kang lumalaking mga anak? Buti nga nung time po na yun, na nung first time kong pumasok, medyo, na rin siya, 3 years old na rin yung bunso ko. Naiintindihan naman po nila. Minsan meron din pong time na nagtatampo sila na parang, Mama, where are you going? Tapos parang, I'm going to like this. Oh. So pag may mga free time naman, Miss Corina, talaga minimake sure ko naman na nagbabanding kami na, lalo pag nag-out of the country, ganun, or namamasyal. Parang sabi nga nila, pag nasubukan mo na yung serbisyo publiko, ano ba yung hindi maiwan dyan? Sa sobrang dami po ng nangangailangan ng tulong, parang hindi mo pa nga po maibigay lahat yung mga kailangan nila. Siguro sa hirap na din ng buhay. Ngayon, mula konsehal, gusto niyang sumubok sa mas malawak na tungkulin. Siya ang second nominee ng Solid North Party List. Kasama sina Congressman Ching Bernos, ang first nominee ng Abra, at si Jem Ablan, third nominee ng Apayao at Ilocos Norte. Mula sa pagiging konsehal, ano ang magiging pagkakaiba for Congress para sa iyo? Actually, similar naman po siya in nature, no, Miss Corina, because both are in the legislative side. Pag councilors ka, you craft ordinances, resolutions. So, pag nasa Congress na yun na bills, na laws, so pwede po nating on a larger scale lang po talaga because nationwide na, opo. For example po dun sa amin, meron kaming incentive sa City of San Fernando. May incentive na binigay sa mga PWD, sa mga differently abled, na yung mga restaurants or mga establishments who will employ those people, magkakaroon po sila ng additional incentives nila. Hindi lang para sa kapakanan ng mga taga-Norte ang Solid North Party List. Hangarin nila na paunlarin pa ang turismo para magkaroon ng maraming trabaho at progreso sa buong Pilipinas. Solid North Party List. Pero hindi lang siya para sa Norte. Hindi po, Miss Corina. That's why it's named Solid North po, because solid meaning buo po yung mga programs kailangan nating i-solid. Tas kaya po North kasi it's going up. So the progress, parang wala naman po tayong pupunta na progress pababa kung hindi pataas lang po. Naging saksi pa ang Rated Corina sa ganda ng mga turismo sa Norte dahil marami sa mga probinsya doon ang naging bahagi ng aming kwento na aming ipinakita na sa inyo. Talagang ang Norte, parang nag-bloom bigla, Pangasinan, Baguio, Ilocos, Sagada. opo. Nakarating na rin kami ng Ilocos, Opo. yung mga windmills doon. Opo, sa Ilocos Norte. Ang ganda ng experience namin in Ilocos Norte. Ako nga po personally, nasa North ako. Sa dami ng pwedeng puntahan, hindi ko pa po lahat na pupuntahan. Ngayon sa social media, na ang dali po, lalo yung mga influencers, konting post lang po nila na ganyan tapos nag-viral. Example po sa Abra, yung Kaparkan Falls po ngayon na nagte-trending. Yes. Nito lang 2024, kumita ng mahigit sa 700 bilyong piso ang industriya ng turismo at inaasahan na mas uunlad pa ito sa susunod pang mga taon. Biro mo 760 billion ang naging tourism sa buong Pilipinas, no? I guess that was last year. So I'm sure yan ay pwede pang lumaki, maging exponential yung growth. Yes po. Kasi kung nagawa ninyo sa Norte, magagawa nyo yan sa lahat. At saka it helped din
din po, Miss Corina, na yung mga road networks natin is na-improve. So, mas accessible ang norte ngayon. So, pag nagawa din po natin yun sa ibang places, yung mga, lalo na sa ibang parts ng Philippines na maayos yung mga road networks nila. So, mas magiging accessible sila, mas madaling puntahan. Habang tayo'y naglalakbay sa magagandang tanawin at patuloy na tinatangkilik ang masasarap na pagkain sa bawat lugar, nabubuhay at napapaunlad ang lokal na ekonomiya. Okay, at ito naman ang mga sample mula sa, saan ito? Sa La Union po. La Union. Apo, rice cake. Kilalang kilala na rice cake. Tapos ito naman Suman po, parang native delicacy din namin. Okay. Ito pong rice cake, galing po siya sa Cafe Esperanza. Matagal na din po kasi parang institution na si Cafe Esperanza sa La Union. So good luck. Opo. Solid North Party List for tourism, for progress and jobs. Opo. Diba? Solid North Party List po para sa turismo, trabaho at progreso. Ayan. Cheers! Opo. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namomroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!